Huling 7 wikang nagmarka sa kasaysayan ng kaligtasan ng sanlibutan. Huling 7 wika, espesyal na pagtatanghal ng mga himpilan ng Far East Broadcasting Company ngayong Semana Santa. Kuya Dan Andrew Cura at Bishop Ruben Abante para sa Huling 7 Wika, Holy Week Specials ng inyong mga himpilan sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo muli, kaagapay, at ikaw ay nakikinig sa Holy Week Special sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po ang inyong lingkod at kaibigan, si Dan Andrew. Ito rin po, lingkod at kaibigan, si Bishop Ruben Abante po, at tayo'y darako na sa 2 nalalabing wika ng ating Panginoon habang siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ito na ang climax ng kanyang ginawang sakripisyo para sa kasalanan nating lahat. No? Ang wika niya sa Juan Kapitulo 19, versikulo 30 ay ito, "It is finished." Ayan na. Sabi nga, tapos na ang kanyang paghihirap at tapos na ang kanyang gawain, no? Bayad na ang kasalanan ng sanlibutan. Ito po ang resibo ng dakilang pag-ibig ni Kristo Jesus sa atin. Napirmahan na niya, done, all paid, at ang kanyang kamatayan po ang siyang nagpapatotoo niyan upang tayong lahat ay tubusin mula sa mga pagkakasala. Ay, totoo yan, Dan. At hindi lang para bang binigyan ng paid in full, yun ang pinakabayad. At hindi lang yan, binigyan pa ng blank check. Para bang isang tao na mayroon tayo napakalaking pagkakautang, binigyan tayo ng blank check na pambayad pa sa mga utang. Anong ginhawa? Sa buhay, kaagapay, ganito ang alok ng pag-ibig ng ating Diyos. Sino man ang sa Kanya'y sumampalataya ay kakamtin ang buhay na walang hanggan. Nako, at tama, talagang climax na. At sa pagkakataon pong ito ay mas malalim pa po nating matutuntunan at mauunawaan ang ganda ng pangakong ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po natin ngayon ang ating butihing pastor na si Pastor Joey Umali. Huling 7 wika, paghimay sa kaalamang naghahatid buhay, kasama si Pastor Joey Umali. Ang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Pagbubulay-bulayan natin ngayon ang ika-6 na wika. Ito ang wikang nagtatapos sa 3 taong pagmimisyon ni Jesus tungo sa pagliligtas niya sa sangkatauhan at 33 taong pananatili niya sa mundo bilang Diyos na nagkatawang tao. Bago malagutan ang hininga sa ibabaw ng krus, binigkas ni Jesus ang wika ng pagtatagumpay, the word of triumph. Naganap na. It is finished. Sa Greek ay tetelestai. Kapag ang isang painter, pagkatapos ng mahabang panahon ng kanyang paghahanda doon sa kanyang ipinipaint, ay sasabihin niya doon sa tinatawag na unveiling ng kanyang obra maestra, sasabihin niya, tetelestai, it is finished. Natapos ko na ang ginagawa kong obra maestra. Kapag ang isang may utang ay nabayaran na ang kanyang utang pagkatapos ng mahabang panahon ng paghuhulog, bibigyan siya ng resibo kung saan ay may nakatatak na tetelestai. It is paid in full. Bayad na. Wala na siyang utang. Nang bigkasin ni Jesus ang salitang tetelestai, ganoon din ang nangyari.
Binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang buhay ang kasalanan ng sangkatauhan na utang natin sa Diyos. Alam nyo, anumang kasalanan natin sa ating kapwa, yan ay itinuturing na utang sa Diyos. Kaya kung matatandaan ninyo, yung panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesus, ang linya ay ganito, patawarin mo po kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. Ang ibig sabihin ng utang doon ay yung mga kasalanan. Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, pinaniniwalaan ng mga Hudyo na natutubos ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kambing o toro. At ang nag-aalay ay yung tinatawag na kataas-taasang pari, kung saan iniaalay niya ito doon sa dakong kabanal-banalan, minsan 1 taon. Pagkatapos niyang magawa yung pag-aalay ng kambing o toro, siya'y nandoon sa dakong kabanal-banalan na walang sino mang nakakakita, lalabas siya. At pagkatapos ay idideklara niya, Tetelestai, it is finished. Natapos ko na ang ginawang pagsasakripisyo ng isang kambing o toro. Pero magkagayon man, taon-taon ay ginagawa ang gayong pag-aalay sapagkat ang katotohanan ay wala naman iyong katuturan. Hindi maililigtas ng dugo ng hayop ang tao. Ngunit sa ginawang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, ganito ang wika sa Hebreo 9:12 at doon sa 26. Minsan lamang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan at ang bisa nito'y magpakailanman. Sa kanyang pagpasok, hindi dugo ng mga kambing at ng mga toro ang kanyang inihandog, kundi ang kanyang sariling dugo mismo. At dahil dito'y nakamit natin ang walang hanggang katubusan. Doon sa verse 26 ay ganito ang wika, sapagkat kung ihahandog niya ang kanyang sarili taon-taon, kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ang sanlibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang nagpakita sa pagtatapos ng panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Tetelestai. Tulad ng sinabi ko kanina, ito'y word of triumph. Alam nyo, yung salitang triumph ay binubuo ng dalawang salita, tri at Kapag tayo'y may itinutulak na mabigat na bagay, sinasabayan natin ang pagtulak ng pagsigaw natin ng Ibig sabihin, naruroon ang pagsisikap na bigay todo, buong kaya, kumpleto, pinamuhunanan ng pawis, luha at dugo. Tetelestai, naganap na. Sa English translation, ang mga ginamit na salita ay finished, accomplished, completed. Na kumpleto ni Jesus ang kanyang misyon, kung kaya't bago siya pumanaw doon sa ibabaw ng krus ay sinabi niyang naganap na, Tetelestai. It was such a declaration of complete victory, of complete triumph. Wala na sigurong pinakamasakit, kundi yun sa panahong malapit ka ng pumanaw, ay punong-puno ka ng panghihinayang sa buhay sapagkat hindi mo na isakatuparan ang mga bagay na gusto mong mangyari sapagkat hindi ka nakarating sa finish line na sinikap mong marating. Sa halip,
na sumigaw ng tetelestai. Ang maaaring maisigaw mo'y ang pait ng buhay. Alam nyo, kapag ang isang tao ay dumating doon sa sunset ng kanyang buhay, doon sa dapit hapon ng kanyang buhay, ang mangingibabaw sa kanyang isipan ay hindi naman ang pagsisisi sa mga pangit na kanyang ginawa, kundi ang panghihinayang sa magagandang hindi niya nagawa. Tulad ni Jesus, bago pumanaw, ay nakapagdeklara rin si Pablo ng tetelestai nang sabihin niya ang ganito sa ikalawang Timoteo 4:6 at 7. Dumating na ang panahon ng aking pagpanaw. Ibinuhos na ang aking buhay tulad ng isang inuming handog. Nakipaglaban ako ng mabuti, natapos ko na ang aking takbuhin, nanatili ako sa pananampalataya. Tayo kaya'y magiging inuming handog rin sa panahon ng ating pagpanaw? Nakipaglaban din ba tayo ng mabuting pakikipaglaban? Natapos din ba natin ang ating takbuhin? Nanatili rin ba tayo sa ating pananampalataya? Bilang pagsunod sa halimbawa ni Jesus at maging ni Pablo, naririto ang mga dapat mong gawin upang madeklara mo rin ang salitang tetelestai bago matapos ang iyong buhay dito sa lupa. Una, kailangang matiyak mo na ang pinagkakaabalahanan mong misyon ay nagmula sa Diyos, na ikaw ay pinili para rito at hindi pinilit. God does not call the qualified, He qualifies the called. Kapag ang Diyos ang tumawag, sapat ang ibibigay niyang kakayahan. Alam nyo, tayong lahat ay ordinaryong mga tao lamang. Ngunit kapag tayo'y tinawag ng Diyos, bibigyan niya tayo ng extra. Sa Diyos magmumula yung extra. Tayo'y ordinary. At nang sa gayon, kapag binigay sa atin ng Diyos ang extra, tayong ordinaryo ay nagiging extraordinary. Sabi ng American novelist na si John Gardner, excellence is doing ordinary things ordinarily well. Ang misyon ay anumang paglilingkod sa kapwa para sa ikararangal ng Diyos. Maging ang pagpasok sa politika ng isang tagasunod ni Jesus ay nagiging missionary work kung ang layunin ay maparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Wika sa 1 Korinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Anuman ang ating ginagawa, saan man tayo naroroon, anuman ang ating trabaho, sa loob man o labas ng iglesia, dapat ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. At kapag nagkaganyan, tayo'y nagiging misyonary. Kung ganito ang patakarang susundin ng ating mga leader, walang magiging korupsyon sa gobyerno. Kung ganito ang magiging patakaran natin sa anumang ating ginagawa, we will always strive for excellence and there is no room for mediocrity. And at the end of the day, we can declare tetelestai. Wika ng Canadian motivational speaker na si Brian Tracy, aspire greatly
because anything less than a commitment to excellence becomes an acceptance of mediocrity. Ikalawa, matapos na matiyak mo na mula sa Diyos ang misyon, kailangang ang ginagawa mo sa araw-araw ay tungo sa katuparan ng misyong iyon. Wika ng American educator na si Stephen Covey, we must begin with the end in mind. Kailangang maging malinaw kung saan tayo patutungo, kung saan ang ating final destination. Kung alam mo kung saan ka patutungo, masasabi mo kung ikaw ay nakarating na sa iyong pupuntahan sapagkat sigurado ka kung saan ka pupunta at malalaman mo rin kung ikaw ay naligaw na sapagkat sigurado mo ang lugar na pupuntahan mo. Kung hindi mo tiyak kung saan ka patutungo, hindi darating ang pagkakataon na makapagdideklara ka ng tetelestai. Malinaw kay Jesus ng kanyang final destination ay ang krus. Hindi niya hinayaan na may anumang makapigil sa kanya tungo sa sakripisyo ng krus na siyang magiging korona ng sangkatauhan. Nang sabihin ni Jesus sa mga alagad na siya'y papatayin ng mga pinuno upang magawa niya ang kanyang misyon, abay si Pedro nagmalaki at ang sabi niya ay hinding-hindi niya papayagan na mamatay si Jesus. Parang napakagaling, napakatapang. Ngunit nagalit si Jesus. At ganito ang winika niya kay Pedro ayon sa Mateo 16:23, umalis ka sa harapan ko, Satanas, sapagkat sagabal ka sa akin, hindi mo iniisip ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. You must have a consuming passion towards the realization of your mission. Ito ang dapat na nagpapabangon sa iyo sa tuwing umaga. Nagpapataas ng iyong adrenaline level. Nagbibigay sa iyo ng kamanghamanghang lakas at inspirasyon. Kailangang itong nakatatak sa iyong puso, isip, at kaluluwa. Naalala ko ang kasaysayan ni Nehemias. Nang malaman ni Nehemias na wasak ang pader ng Jerusalem, na iyon ang sagisag ng kanilang pambansang dangal, kaya't habang wasak ang pader ng Jerusalem, wasak din ang kanilang dangal bilang isang lahi. Ganito ang nangyari sa kanya nang makita niya yon. Ayon sa Nehemias 1:4, ganito ang sabi. Description niya sa nangyari sa kanya. Ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. So simula nang makita ni Nehemias yung bagsak na pader ng Jerusalem, hindi na siya mapakali, hindi na siya makatulog. Laging yun ang nasa kanyang isip, nag-umapoy sa kanyang puso, isip at kaluluwa ang misyong itayo ang wasak na pader ng Jerusalem upang maibalik ang nawalang dangal ng kanilang lahi. Ginawa ni Nehemias ang lahat ng sakripisyo. Hindi siya nagpagimbal sa mabigat na oposisyon hanggang sa maitayong muli ang pader ng Jerusalem sa loob lamang ng 52 days. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng misyon at ng kakayahan upang isakatuparan ng misyon. Ngunit kailangang ibigay natin ng todo ang ating pinakamataas na katalagahan at katapatan
ang ating commitment and loyalty. Ikatlo, kailangang ipinipinta mo sa iyong isip ang larawan ng kinabukasang mangyayari kapag naisakatuparan mo ang iyong misyon. Ang tawag dito'y visualization. Mula sa misyon, kailangang magkaroon ka ng vision. Alam nyo, yung salitang vision galing sa salitang visual. Kailangang nakikita mo ang picture ng malinaw kung ano ang mararating mo kapag ginawa mo ang iyong misyon na nanggaling sa Diyos. Wika ng Irish satirist na si Jonathan Swift, vision is the art of seeing the invisible. Wow! Yun daw vision ay ang sining ng pagkakita sa mga bagay na hindi nakikita. Kapag malinaw ang iyong pangitain sa kinabukasan, nagiging positibo ka sa lahat ng bagay. Ano bang magagawa ng pagiging positibo sa lahat ng bagay? You know, positive thought is a positive force. Ito'y puwersa. Ito'y kapangyarihan. Ang sabi ng radio preacher na si Charles Swindoll, when you have vision, it affects your attitude. Your attitude is optimistic rather than pessimistic. Kapag clear ang iyong mission and vision, siguradong darating ang panahon na madideklara mo rin ang salitang tetelestai. Pero huwag mo lamang ipinta sa iyong isip at puso. Mas maganda kung isusulat mo ang iyong mission and vision. Ang mission and vision ni Jesus ay mababasa natin sa Lucas 4:17 hanggang 19. Ganito ang wika. Iniabot sa kanya ang aklat ng propetang si Isaias at pagkabukas dito ay natunghayan niya ang dako kung saan nasusulat, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag ang paglaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang laya ang mga inaapi, at ipahayag ang pinagpalang taon ng Panginoon." Ito ang ginawa ni Jesus sa buong buhay niya. Isang holistic ministry na sumasakop sa spiritual and social transformation, tumutugon sa pangangailangang spiritual at pisikal ng mga tao. Sa panahon ng kanyang kamatayan, nadeklara niya sapagkat nagawa niya ang lahat ng ito, tetelestai. Si Apostol Pablo, ipinahayag niya ang kanyang mission and vision sa Filipos 3:10. Ang naisin ko'y makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga pagdurusa at matulad ako sa kanya maging sa kanyang kamatayan. Bawat mananampalataya, bawat tagasunod ni Jesus ay dapat ding pagsikapan na makilala ng lubusan si Jesus, maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay at makihati sa sakripisyo ni Jesus. Ito ang ginawa ni Pablo sa buong buhay niya, kung kaya't sa panahon ng kanyang kamatayan ay nadeklara niya, tetelestai. Hindi lamang ang mga organisasyon at iglesia ang dapat may nasusulat na mission and vision statement. Dapat mayroon ka rin personal mission and vision statement sapagkat yan ang magiging
compass mo sa iyong faith journey. Sa management, may tinatawag na SMART goals. S-M-A-R-T. Ang iyong mga goals o layunin tungo sa katuparan ng iyong vision ay kailangang maging smart. Halimbawa, ang vision mo'y maging powerful witness ni Jesus. Ang SMART goals ay nangangahulugan ng mga sumusunod. S stands for specific. Kailangang tukuyin mo kung ilan ang sasaksihan mo sa loob ng isang taon. Halimbawa, itatakda mo 2,000 tao sa loob ng isang taon o sa loob ng 365 days. M stands for measurable. Kailangang nasusukat mo ang iyong progress araw-araw. So kung 2,000 tao sa loob ng 365 days, kailangan mo lamang sumaksi araw-araw sa 5 hanggang 6 na tao. A stands for attainable. Para masaksihan ang 2,000 tao sa loob ng isang taon, tulad ng aking sinabi, 5 hanggang 6 na tao lamang ang kailangang masaksihan araw-araw. Napaka-attainable niyan. Si Pablo nga, sumaksi at nakahikayat ng 3,000 tao sa pananampalatayang Kristiyano sa pamagitan lamang ng isang sermon. R stands for relevant. Umaayon ba ang iyong goals sa iyong mission at sa nais mong marating? Makapagbibigay ba sa iyo ito ng sense of fulfillment? Kaya ibig sabihin nito, kailangan ay talagang pinakakapili mo ang ginagawa mo kung ito ay umaayon doon sa iyong vision, kung ang gagawin mo araw-araw ay makatutulong upang makarating ka doon sa iyong final destination. And letters T stands for time-bound. Mayroon kang deadline. Hindi pwedeng sabihin mong, ito ang aking gagawin sa loob ng hindi ko alam. Hindi pwede yun. Kailangang tiyak ang iyong deadline. Kailangang maisakatuparan mo ang iyong layunin dito sa ating halimbawa sa loob ng 365 days upang pagdating ng araw na iyon ay madeklara mong tetelestai. It is finished. It is completed. Nakumpleto ni Jesus ang kanyang misyon dahil siya'y naging masunurin sa kanyang Ama. Sabi nga ng ating Panginoon, ang kanyang pagkain ay ang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Dahil siya'y naging masunurin, hindi siya pinabayaan ng kanyang Ama hanggang sa madeklara niya doon sa ibabaw ng krus ang salitang tetelestai na ganap na. Kung tayo'y magiging masunurin rin sa utos at halimbawa ni Jesus, hindi rin niya tayo pababayaan, hindi rin niya tayo iiwan hanggang sa madeklara natin ang salitang tetelestai na ganap na. Angkinin natin para sa ating sarili ang sinabi ni Pablo sa Filipos 1:6. Lubos ang aking pagtitiwala na ang Diyos na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ang tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Tayo'y manalangin. Banal naming Ama, marami pong salamat sa deklarasyon ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon, doon sa ibabaw ng krus, tetelestai, na kumpleto niya ang kanyang misyon ng pagliligtas sa amin. O Panginoon, tulungan niyo po kami na katulad ng aming Panginoong Jesus ay maging masunurin sa inyo
upang sa panahon na kami kukunin mo na, ay masabi rin namin, madeklara rin namin, Tetelestai, naganap na. It is finished. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.